Good morning. Salamat sa Panginoon. Panibago pong araw ang kanyang pinagkakalob sa atin. At salamat po na patuloy po tayong nagkakaroon po ng panahon. At ang kanyang pong paghahari sa atin ay ating patuloy na bigyan daan sa pamagitan po ng kung minsan pagkakaroon natin ng devotion na po, pag-aaral po na kayo sa salita. At tunay naman po na ito yung isa sa mga mahalaga po na dapat natin gawain po sa ating buhay. Katulad po nung Matthew 6:25 na nagsasabi po rito na huwag daw tayo mag-alala, mangamba sa ating mga kakainin, iinumin o darimitin sapagkat masikip daw po ang buhay kaysa sa pagkain at masikip daw po ating katawan kaysa sa susuotin. Ang kagandahan po dito mga kapatid na pinapakatapos sa atin na meron po tayong talagang dalawang treasure, dalawang vision at dalawang master na umiiral po sa ating pong buhay. Ibig pong sabihin, pag sinabi pong dalawang treasure, yung pong mga kayamanang talagang sabihin po na natin, ninanasa talaga natin sa buhay po natin, yung focus din po, no, o yung vision po na patuloy po natin tinitingnan sa buhay po natin na maabot po, no, yung ating pong mga pangailangan at maging yung pong tinatawag na master. Sabihin po, dito po makalawan po natin mga kapatid na ang sabi po ng Panginoon ay wag po tayong mag-worry o do not be anxious sa food, sa drink, sa clothing. Dahil dito pinapakita sa atin ng Diyos na buhay na masigit po nating bigyang pansin ang tinatawag po na eternal life at ang focus kasi talaga ng tao ay doon po sa mga bagay na yun. At kung ganoon daw po ang ating gagawin na ang focus lang natin ay ang kumain, uminom, magdamit, ay mahahalin tulad daw po tayo sa mga animals na ayun lang po ang tanging nais sa buhay, no, na sila po ay makakain at mabuhay at wala po silang inintinding eternal na pupuntahan o kalagayan nila sapagkat wala naman po silang tunay na kaisipan na binigay ng Panginoon kundi sa tao po. Kaya tayo po ay mas tingnan po natin ang mga sitwasyon na ito. Bagamat meron po mga pagkakataon talaga na napapamili po tayo at nandito po tayo sa sanlibutan na natural po na talaga meron tayong iniisip sa pagkain, sa future natin at sa ating pong mga pagnanais na makamdam sa buhay. Pero dapat din nating unawain na ang ating pong kasalukuyang buhay ay hindi lamang po buhay na pisikal at pangailangan nito, kundi makita ko natin na ang buhay po natin ay pinagkaloob po ng Diyos upang maranasan po natin sa buhay po natin na merong Diyos talaga na dapat nating bibigyan diin at pansin sapagkat sabi nga meron tayong kalagayan hindi lamang dito, meron tayong kalagayan na pagdating ng panahon ay darako po tayo sa kalagayan ngayon ng mas mataas kaysa sa pamumuhay dito sa sanlibutan sa mundong ibabaw dahil meron po tayong pupuntahang kalagayan kapag ang tao po ay namatay ay nagkakaroon po siya ng muli na pagharap po sa ating Diyos Ama. Kaya naman po ang sabi po dito ay masigit na ang ating buhay kaysa dyan sa tinatawag po na mga pangangailangan ng buhay dahil ang nakalagay po sa Biblia ay ang pagkakaroon natin ng tinatawag na likha po sa atin ay sabi po ng Panginoon ang pamumuhay natin hindi lamang po sa tinapay, ibig kong sabihin doon sa tinapay ay representative tanti ito ng tinatawag po na representation po siya ng tinatawag na pagkain, inumin, kabubuhay, yung shelter, yung lahat po ng antas po ng pamumuhay na meron po tayo sa kasalukuyan kasi naman po ang kalagayan po natin pero meron pa rin pong other side of the coin. Alin po yun? Yung pong ang salita ho ng Diyos ang siyang
tunay na nagbubuhay po sa atin dahil sa salita po ng Diyos ay nilikha po ang tao, no? Kaya naman po meron po tayong tinatawag na imahe na galing po yun sa ating Diyos sa pagkakalikha po sa atin. Meron po tayong tinatawag na kaluluwa o espiritu na dapat din natin paglaanan ng focus po, no? At hindi lamang po tayo mag-focus po sa ating pong katawan na siyang nagiging sanhi po ng pagkalayo at hindi pagkilala po ng Diyos. Hindi naman po binanggit na ihinto ninyo o kumbaga sa huwag nating bigyan pansin na totally ay yung ating papangailangan. Hindi po. Ang nais lang po natin, Panginoon, ay maisaayos po ang tamang pamumuhay at mapaliwanag sa atin ang tamang kahulugan po ng buhay ng tao. Na yun nga po, hindi lamang po tayo mabubuhay sa tinapay, kundi mismo sa mga salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. At ito po yung pinaka-importante po na pangalawa, binabanggit din po na hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawa. Maaari pong kamuhian natin ang isa at mahalin po natin ang isa. Ibig mo sabihin, hindi tayo pwedeng maglingkod sa sabay na sa kayamanan, sa pera, at sa Panginoong Diyos. Kaya po ito narapat po natin na maisaayos po ito sa pamagitan po ng pag-una, no? Sabi nga po ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ibig sabihin, mas i-prioritize po natin yung Diyos na naglikha sa atin, mas i-focus po natin sa Kanya dahil pag finocus natin sa Panginoon ang ating pong buhay, lalabas at lalabas, nagaganda po at maiisa sa ayos po yung kalagayan ng ating buhay. Kahit sabihin na nasa crisis po tayo, nasa pangangailangan po tayo, and still po, ang unahin po natin ang ating Panginoon Kristo sapagkat siya po ang nakakabatid at nakakaalam ng mga bagay na dumarating po sa buhay po natin. Kaya salamat sa Diyos at patuloy po tayong manalangin, bulay-bulay ng kanyang salita sa panahon po ng kung alam natin na tayo po ay nasa panahon po ng tinatawag na problema o mga pagsubok man, o crisis man. Sabi po ng Biblia, ang Diyos po ay hindi nagbabago sa pamagitan po ng siya noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po.